Okay mga kamats, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, ang ating papanoorin ay etong content ni Von kung saan gusto niyang makipag-collab kay Mr. Beast. It's a big anong tawag dito? Isang malaking get yan kung sakasakali or isang malaking plead yan kung sakasakali. So, ano ba yung history ni Von as I know? Okay, si Von kasi nag-start yan around 2018 if I'm not mistaken. Tapos Jowa vlog siya, tapos nag-pranks, tapos sabay napasama siya doon sa mga YouTubers na nakikipag-away, may basagan ng sasakyan. Tapos ngayon kasi, yung content niya is very, very good. Ibig kong sabihin, from iniisip niya na yung community niya in the sense na yung mga vlogs niya has a friendly and family-friendly theme. Gets nyo? Hindi na siya toxic, kumbaga, in short. Ngayon, of course, kasi sa YouTube kasi may mga plateau na tinatawag yan. Pag na-hit mo na yung plateau mo, ano yung susunod na step para makuha mo na yung next level? Si Von kasi, in fairness sa kanya, isa siya sa isa sa mga pinakamalalaking pages sa Facebook and sa YouTube. Kumbaga, na-hit niya na yung plateau niya, ano yung susunod na level. And you cannot go any higher than collabing with Mr. Beast, 'di ba? Kasi yun yung kanyang goal ngayon. Gusto niyang maging ninong si Mr. Beast ng kanyang anak. And walang masama doon kasi well, technically bibinyagan pa si Lucas, tapos si Lucas ay may mga tito-tita yan, 'di ba? And good for him. Now, isa sa mga kinukuha nga niya doon ay si Mr. Beast. Ngayon, nagkaroon siya ng proposal video. People on the planet! Mr. Beast. And to prove how serious I am, we are taking a self-imposed challenge like no other. And we will be live streaming for straight 30 days from April 4 to May 3. Okay, so for 1 month mag-i-stream sila dyan. Explain ko na lang sa inyo in detail. Parang liligawan nila si Mr. Beast for 1 month hanggang sa mapansin sila. So mag-aano sila dyan. May mga tema yata yung live stream nila. If you actually go sa page niya, makikita nyo naman na nagla-live stream sila. Ito, 22 hours ago. Okay. You know what? 11 hours yan, di ba? So, ayan, naka-cellphone ready pa yung kanyang Teka lang para makita nyo. Yan, diba? Okay. Alam nyo, may nagsasabi sa akin, pag daw pumpayat ako, kamukha ko daw siya. Okay. Pero baka linoloko lang ako doon, mangungutang yung tao na yun. So, napaka-random nun, pero just saying. O yan, so talagang seryoso sila. And for today, siguro mamaya meron yan. But ang pino-point out ko rito kasi, mukha talagang seryoso sila na ligawan si Mr. Beast na maging ninong nung anak niya. Now, ang nangyari, of course, nasa internet tayo, hindi naman lahat mag-a-agree sa ginagawa mo. Ayan, babasahin natin yung mga disagreement ng tao. Ngayon, teka lang, ayusin ko lang to Kasi mas maganda makita nyo yung disagreement Ako natatawa talaga ako dun sa iba Kasi ano bang gusto nyong klaseng content ni Von? Hindi ba ito na yung pinaka-wholesome? Kasi kahit anong sabihin nyo, this is very wholesome already. But, you cannot please everybody dito sa internet. Ito yung mga niya, yung mga nandito. Si Jeppy Tot kasi, kung kilala nyo yan, isa yan sa mga parang, yung sarcastic na prank yung ginagawa niya. So, nakakulab niya na yata si Mr. Beast. Ito, si Artea Studio, ito yata yung nag-drawing ng Mr. Beast doon. Effort, ito naman, si Provenciano. Effort si Lord, mapansin lang ni Mr. Beast. Samantalang, yan. Go lang, ito. Sabi ni John Cedric Molina, gusto ng bata, X. Gusto ng ama, check. Cringe up. Ginamit pa yung bata, magpapansin ng angas ng business proposal mo, wala nang makontent yung bata na lang ginamit. Well, eto lang ang sasabihin ko sa inyo idol. Pag tumanda yung bata na yun, matutuwa siya dahil isa sa mga ninong niya ay si Mr. Beast. I mean, who would not want that? Kasi of course, if ever na pumunta dito si Mr. Beast, i-cover sila ng news, 'di ba? Kasi si Mr. Beast is a very very big brand, 'di ba? So in a way,
kind of secures the future of the child, di ba? He's the father. Wala naman tayong magagawa doon. And of course, si Carlin, no, nag-agree naman yan. Hindi naman solo parents. Si Carlin, no, si Von, di ba? Limpak-limpak na subs to pag nagkataon. Correct, di ba? Ano yan? Ayan, di ba? Baka rin mag-charity dito si Mr. Beast kasi nagcha-charity naman talaga sila. Ito, si Jomer Islata. Jologs talaga dinamay pa yung bata. Sila yung parents eh. And nasa safe environment naman yung bata eh, di ba? Ito, sabi ni Mr. Hoson, ginamit yung bata eh, walang ngang kamalay-malay yung bata. Pero when he grows up, he will find that his dad was one of the people na kasi of course, alam nyo, ang demographics ni Mr. Beast, in fairness naman kay Von, mga bata eh. So, in 3 years, 4 years, or even 5 years, makikilala niya si Mr. Beast, di ba? Pag sa preschool, bidang-bida siya eh. Wala ka, ako nga, ninong ko si Mr. Beast. Di ba? Pero gets ko naman, ito. Di sana to mapansin, gagamitin nyo lang si Jimmy para sa pera. Well, kikita naman talaga sila. I mean dito, it's 5.5 million views. Talagang kita malalayan, di ba? Ito. Di ka po ba nahihiya? Nakipag-usap ka, di ka po ba na nakakahiya? Nakipag-usap kang maging ninong si Jimmy kay Lucas. For what? Pwede ka namang ma-inspire sa kanya, tumulong sa kapwa kahit hindi kayo mag-compare, di ba po? Pero iba pa rin yung maging mag-compare. Message mo si Jeppy Tot. Hindi, gusto niya kasi yung kanyang ninja way yan eh. Mr. Beast is my dad. You should definitely come. Ito, si Kat and Josh, gusto nila, di ba? Kasi it would be very good sa, yung ginagawa ni Von, halimbawa matuloy yan, nandito si Mr. B sa binyag ni Von, di kasama niya yung ibang YouTubers, kaming mga commentary, we will commentate on it, di ba? Everybody, papakainin kami ni Von kung sakasakaling pumunta rito si Mr. Beast. At hindi toxic yung papakainin namin na drama, na usually ganun yung level ng content ng mga commentary YouTubers. This is something good, di ba? Ako, dun ko tinitignan siya eh. Kasi, lagi kong tinitignan ang isang bagay dun sa positive and negative. And lagi kong kinoconsider, does the positive outweighs the negative? The answer is yes. Kasi balita yun kapag nangyari yan talaga, di ba? And it's a breath of fresh air. Ano ba usually nagiging content natin dito? Drama, politika, lahat yun, lumalagay sa toxic pero ito hindi, 'di ba? So for me, it's something good. Whether kakainin ni Von yung pagka-cringe, it doesn't matter now, 'di ba? If it happens, edi ang galing niya bigla pag hindi kinagat, edi GG, 'di ba? Yun lang. Kumbaga, sabi nga nila, you miss 100% of the shots that you don't take. Sana i-correct nyo ako kung mali ako doon. Wow, it's a billboard in Mr. Beast. Nandyan po ba sila, Boss Tony? Hindi, ano na yan. Teka, hanapin natin yung... Kasi marami din naman your reason is too shallow. Ito. Your reason is too shallow. Make it more convincing by dragging Mr. Beast into helping do a reach out program. Matik yan, tol. Sigurado, matik yan. Alam mo, gusto kong gawin dito ni Mr. Beast. Yung, magandang charity rito. Kasi since ang thematic naman ito ay tumulong sa mga bata, maraming baka gusto niyang, di ba may mga awag feeding program, marami nang gumagawa nun eh. Siguro yung di ba sa Baseco maraming bahay doon, baka pwede siyang di ba kasi ginawa niya na rin yun, nag-construct siya ng mga ng bahay dun sa mga ganong klaseng di ba? Sana yun yung gawin niya. But I don't know. Or mag-donate siya. I mean, it hits Mr. Beast. Anything is possible sa kanya. You seem too selfish by inviting him just for the sake of page engagement. It's content, bro. Content creator si Bon eh. Di ba nga ang branding niya dati? Naalala ko kasi nung kino-content ko to, si Content Machine siya. Where in fact Jimmy is not seen in YouTube as a celebrant attendee or wishing well. He is mostly seen helping, doing their task, providing help. You're too selfish, Von, for the
idea of inviting Mr. Beast just to make your son happy. He doesn't know him. Double standard. Okay. Some make some memorable plans, not just for a stupid party. Let your son embark. Ay, ayun nga, hindi pa natin kasi nga yung proposal ni Von, simula pa lang yon. Meron siyang 30 days para i-improve yung plan. I do not think, kasi kita nyo may, di ba, kunyari eto kasi tapusin lang muna natin to, tapos balik tayo kay Von. Let your son quality lessons to helping and not being spoiled on one big wishes for nothing. I hope Jimmy won't mind this. This is just a bait yourself to boost your YouTube page. I am not a hater, but to realize that you are planning that way, you seem to be really be selfish. Tingnan nyo to Si Von kasi I don't think, hindi ko pinepeg si Von as stupid. I think he is a very intelligent guy. I think parehas pa kami ng alma mater niyan if I'm not mistaken. See this, ito ay isang storyboard. It means to say, may plano sila sa 30 days na yon. Kung ano yung plano nila, ibig sabihin, gumagalaw pa yan, nag-e-evolve pa yan. O, di ba? Sinabi nyo na gusto ng outreach ni Von. Maybe si Von yung magiging tulay para ipakita ni Jimmy, kay Jimmy, yung mga problema ng Pilipinas. Ba, ang dami niyan. Ang dami niya, Brad. Tawag kayo sa akin. Sabihin ko lahat sa inyo. Hindi ako kasali dyan. Yung dito sa niya, pwede siya maging tulay doon, di ba? Look at it as a positive na there is someone who is willing to ask Jimmy na ganito, well, katigasan ng muka kasi talaga naman, and sukot ba yan? To some extent, sure. But, you don't, you miss the shots that you don't take. Sabi nga nila, di ba? So, I think, kung titignan natin to in a bigger picture, it would help. Di ba? Ito, may storyboard siya, may plano siya. Kung anong gagawin Pwede pang mag-evolve yan. Yung mga suggestion nyo, go lang ng go. Makikinig yan si Von. Si Von yan